Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni mo itimailhan nga ang atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa giisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Division, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal, Grace Christian Church, Ola Los Amigos, Davao City. O bisan man sa Cagayan de Oro City, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto, makita kini siya sa Masteron Avenue, Zone 8, Upper Kanituan, Cagayan de Oro, Cagayan de Oro Grace Doctrine Church. Ug usab ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo, Grace Christian Church Bohol Incorporated, number 12A, Old Airport Road, Purok 4, Boy District, Tagbilaran City. Usab ang atong contact number kung aduna kamoy mga concern, Pastor Fidi sa 0927-727-9297. Usab kay Pastor Rowell 0907-768-7751. Aduna usab kita YouTube account Gister Andoy o Facebook account Grace Christian Church Tibungco, Davao City. Kini nga programa giabi-abi usab sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7, FM Radio ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Will, DJ Ga o DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, makig-uban kaninyo, Pastor Federico Andoy, Pastor Will Gallo, makig-uban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Ruel, adto ta sa pagtimbaya sa atong mga kahigalaan. daghang salamat Pastor Fed. Magtimbayaon na ta sa atong mga kaubana dinhi sa sulod sa Lawak. Si DJ Will, Brad Gister, o si Brad Nanti. Ingon sab sa imo Pastor. Okay, mayong hapon Pastor Ruel, no? Mayong hapon. Salamat sa Ginoo nga nagkauban na inusab kita karon sa bulaton sa Ginoo. O gunahon siguro nako pagtimbaya ang atong mga listeners sa 97.7, no? Diri sa gitawag og People's Radio, no? Pastor Ped? Okay, People's Radio and Broadcasting Services. So mga kaigsunan kung asa mong dapita karon nagapaminaw mayong kapunon kaninyo ingon Yes. sa batong station manager Pastor Mike. Pastor Mike, yes Pastor, mayong Hapon. Og ang mga kaigsunan nato sa Grace Christian Church o Panabo, mga kaigsunan, I hope nga nakatune in mo karon mayong kapunon kaninyong tanan. Og asa man iabot ni atong pagsibya karon nga kapunon, mayong hapon kaninyong tanan. Okay, Pastor? Okay, so usab i-apil na lang nato pagtimbaya ang atong mga sumusunod Pastor Ruel sa atong Facebook sa lagyo nga mga dapit alang sa taga-Amerika, amo kamong ginatimbaya tanan nga mga Galios family sa Nevada o bisan man sa kinsa kay ginang isa Pastor Ruel kay Ronnie sa LA Pastor. Sa Los Angeles kay Ronnie Gallo gihapon kana siya. Yes. Daghan-daghan na gyud mo dinha. Sila. O bisan man kay Maymay, kay Rudy, kay Dadang, kang Marlene, o kay Pastor Nonoy Arsinas and Gina, no? Pastor Noy, mayong kadlawon dia. Yes, mayong kadlawon kaninyong tanan, no? Anhi usab kita sa Cebu pud Pastor si Auntie Inday Likigan. Yes, okay, nagapaminaw po din si Junior Inday Likigan. Likigan. Nagapaminaw po daw sila. Yes, mayong hapon diha kang Inday Likigan o kay John Likigan. Yes. Kauban gid na namo sa Touch Ministry pa dati hantod sa
the Redeemer, no? Akong makita nga dugay-dugay gid among panag-uban niya sa ministry pod Pastor Well. Dugay, no? Na-assign sila sa imong papa dito sa Dumaguete. Magiti mi adto. O ako sa Bohol ko na-assign itong panahon na, and then transfer ko sa Surigao, no? Yes. Well, maayong hapon kanyong tanan diha sa taga Cebu, no, nga nagasunod din itong programa. O usab sa Tacloban, Pastor Well, murag na kay pariente din ha, no? Oo, mga Dacono o Abanis family diha, no? Nagapaminaw po sila. Si Kuan Pastor Ped, si Los Laksamana sa Toril, Yes, oh. nagapaminaw po dahil sila sa atong Mayong programa. hapon diha, igsoong los, no? Dugay-dugay na putang wa makita ba, igsoon, no? Paminaw po daw sila. Yes, O si Ate Beth Telos po diha sa Lasar, no? yes, si Sister Betelos, no? paminaw Akini po siya. consistent gina siya, Pastor Ruel. Oo. Kay mo na tigpahibalo sa tuwa nga, oy, ang signal murag dili maayo, oy, maayo ang signal. Salamat Ate Beth, no? Salamat Sister Bet, no? Og sa tanan nga mga kaigsuonan nato sa Tibungko, sa Ula, Los Amigos, og bisan man sa Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal, Grace Christian Church, no? Nga nag-expect na sila Pastor Ruel nga murag makalusot na ta dito. Ato na ginang schedulean, sabot na ta niini, no? Sabot na tanini, Pastor. Yes, mayong hapon kaninyong tanan din ha. Usab sa itong mga kaigsuunan nga nasa Thailand, kay Bon Castañeda o kay Grace Tagaylo, kay Paypay, no? O bisan man sa Singapore kay Chilo Tambi, kanunay gini siyang nagkasunod ka na to, Pastor Ruel, no? Usab bisan man sa Japan, kay Ian, kay Era o kay Jerwel, no? Mayong hapon man siguro po sa inyo ang tanan din ha, no? Yes. O magapanghinahot kami ang among prayer ni Pastor Ruel nga kitang tanan dili lamang mahimsog sa atong panglawas kundi labaw sa tanan ang atong espirituhanong bahin sa atong pagkinabuhi nga magiging himsog, ligon, ligdong diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Bueno Pastor Ruel, basig na pa kay nakalimtan o gusto nimong itimbaya? Atong senior pastor, Pastor Ped, si Tinood ka na, no? Pastor Bob Rio, nagapaminaw po sila, ug si Brad Arnel Yes, de la Cruz. mayong hapon Pastor Praise Bob. God nga ang Ginoo gyud na agyoy kuan katuyuan sa iyang kinabuhi, no? Yes, Paspas Brad kayo ang Arnel. recovery. Salamat sa nga napagi katuyuan ng Dios sa imong kinabuhi kay Yes. magtan-aw mi sa imo sa una sa napaka sa hospital o gidialysis ka. Among gitan-aw nga murag ready to go na ka ba, no? Pero by God's grace napay katuyuan gyud siya Yes. imong kinabuhi, no? Oo, Nga nakita namo nga ang recovery kusog kayo. paspas kayo. Ingon usab atong kauban ng pastor sa Cagayan, Pastor Ped, Okay, Pastor Henry, sige Henry. Pastor Well. Pastor Hen, o kay Sister Michelle, no? Michelle, no? Mayong kahaponon sa inyong tanan. Yes, maying hapon sa inyong tanan diha, no? Yes. Mga kaigsuunan na to, Pastor Ruel, sila ni Gloria Diaz, Balyena sa oo. Tagbilaran, no? O kung nagapaminaw man Balyinas, ka mo. Pastor, murag nasa Butuan. O Butuan, no? Oo. Butuan o bisa man sa Zamboanga area. Uban pang mga dapit nga diin na maabot kung dili man sa radyo sa atong Facebook. Pangayo kami og katahuran kanyong tanan, no? Mayong hapon, no? Bueno, sa dili pa kita mag-aadto sa ato ang pagtuon, akong magapaminaw sa kita og awit. Yes. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow
and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do, I am willing to do whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do, I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Amen. Tinuod yun ka na, Pastor Ruel, no? Ang mensahe sa maong awit, nagahisgot may tungod sa not my will, but your will, Lord. Ang usa ka tawo, Pastor Ruel, nga nagatubo diya sa pagkahamtong, mao ginaihang handom sa kinabuhi, no? Nga diin, ihang pagasundon ang Dios sa ihang mga kinabuhi, bisan unsa may kahimtang, kalisod, o kakapoy ba, o bisan man sa mga pagsulay o kahadlok sa kinabuhi, para sa iya dili niya kana atimanon, dili na niya kana tagdon, no? Kundi iyahag yung pagbuhaton, ang buluhaton sa Ginoo, og willing usab siya nga mag-aadto sa usa ka dapit nga din ang Dios adunay katuyuan sa iyahang kinabuhi. Nakaingansa na gid siya, Pastor. Kaingansa na, no? Pangalaga sa Ginoo. Tinuod kay kini man kung kantaha, Pastor Ruel, dili ni siya makanta sa katong mga tawo nga wala pa nakaingansa. Yes. Katong wala pa nila maihatag ang ilang kinabuhi bitaw totally ngadto sa Dios. Dili aalanganin pa sila mo kanta ni Pastor Ruel. Kini mangud nga kanta katong yung naka full gear na gyud siya, no? Ano siya, decided na siya. Decided na siya, no? Gikuha na niya, Pastor ba? Gi-unload na niya tanang mga extra baggage. Yes, oo. Buylo na. Makahunat na gyud. Oo. So katong old signature, napa man siyang kinabuhi, pero para sa iyahab, iyahan na tong pangdasmagan tanan, Pastor Ruel, nga dili na siya magpadala sa mga lingla sa kalibutan, no? Mao kana na. So, bueno, Pastor Ruel, excited na ta sa atong pagtuon. Padayon kita karon sa atong subject nga mao ang The Great White Throne Judgment. Yes. Nahuman naman kita sa the Bema Seat Judgment. Niya na kita sa The Great White Throne Judgment sa tunga-tunga ng area, Pastor Ruel. Apan sa dili pa kita mag-adto sa atong pagtuon, hangyoon ta ka, Pastor Ruel, sa paghatag sa pagampo. Okay, magampo na ta. Amahan nga langit nun, salamat usab nining laing opportunity nga makadala na sab kami sa imuhang mensahe. Salamat ni Pastor Fed uban sa mga kaubanan, mga kaigsunan nga nag-aayuda ni imong buluhaton. Amahan, itugyan ako di kanimo kini among nabilin nga panahon, gamita kami sa imong katuyuan. Og nagaampo kami, amahan, sa mga kaigsunan nga nagapamati og nagamonitor ni ining programa kung asa man silang dapita karon. Ako nagampo sa Teaching Ministry of the Holy Spirit, Ama. Yes. Nga mao'y magpasabot usab sa mga pulong nga among pagatunan karon kagahaponon. Gamita kami, Amahan, sa imong katuyuan. O isalig na ko diya kanimo ang nabilin nga panahon. In Christ we pray. Amen. Amen. Bueno mga kaigsunan, padayon kita sa atong pagtuon.
o naapakita karon sa the Great White Throne Judgment. Hinumduman na to nga adunay layo kayo nga gap kini siya sa Bema Seat Judgment. Nga kung atong pagatanawon ato kanang gisaysay na sa milabing Sabado, Pastor Rowel, no? Yes. Nga ang the Bema Seat Judgment 1,000 years away from the Great White Throne Judgment. Oo. So ana siya kalayo, no? Kung imong tanawon dali lang kay pagsulti ang 1,000 years, pero ang dagan sa panahon niya na perting taasa di ay. Dugay pa kayo. Kasi adunay 7 years nga hinukmanay sa mga magtotoo katong Bema Seat Judgment gikan sa pag-rapture hantod sa pagkanaog yun ni Jesus Christ, Yes. pagtunog niya sa bukid sa Olibo. Unya, ang sa yuta na pastor, 7 years 7 tribulation. years po sila nga kasakitan. Kasakitan Oo. pod, oo. So exactly gyud Duha pagkahuma. ang event diyan na pastor. Duha ang event na taas ug Taas ug ubos. Oo. Pagkahuman yun sa 7 years tribulation sa ubos, human po ang Bema Seat Judgment sa taas. Yes. Busa, munaog si Jesus Christ niya na, mutunog siya sa yuta, o kita nga mga magtotoo niya na nga gipanghukman, sumala sa atong mga nabuhat diya sa lawas, dito sa ikatulong langit, hatagan ta niya posisyon, aron nga kita usab maghari uban kang Kristo Jesus Oo. sulod sa usa ka libo ka tuig. Yes. By that time, Pastor Rowell, wala naman si Satanas kay bilangguon man siya sa bottomless pit o Oo. sa center of the earth o kauban sa iya mga demonyo, ibilanggo man sila dito busa sa panahon sa millennium walay influence ni Satan o sa mga demons, Pastor Rowell. Yes. Apan ang tao napaghihapon sa gitawag na tog old sin nature. Oo. Kaya na pa may mga physical body, Pastor Rowell, nga makasulod sa makasulod. millennium. Oo. Mga anak pa ganin na sila din ha. Mga anak pa na sila, o daghan pang mga anak nila. Tungod kay nindot ang atmosphere sa panahon sa millennium. O atong nakita din ha, ang mga katawan din ha, kusog kayo ang population growth. Tungod kay sa ako nang gingon, Ang practice, perfect no? environment, Yes. walay balatian, walay krimen nga mga panghitabo ni ng panahona. Busa ang tao, lambo kayo ang panginabuhi sa tao ug lambo usab ang pagtubo sa population. So, sulod sa usa ka libo ka tuig, pertindaghan ng tao pa physical body ang mag-enjoy ni ana, Pastor Rowell. Pero pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, Great White Throne, atubang po na, muna nang gitawag na to Great White Throne Great White Judgment. Throne Judgment. Now- Muna sa Revelation 20. Pastor, Oh, okay. muna nang gingon sa Revelation 20, 11. 11 to 15. Now, padayon kita din hino, mo man atong gibasa sa Revelation 20, 11 to 15 man ni siya. Apan din kita karon sa kining gitawag na tog number 7. Another book nga kaning gihisgutag singular was open kanang pag-abrihan ikaduha nga libro, no? Kasi aduna may books of works, human nakita niini. Ug ang books of works mao kining mga record sa mga buhat sa mga dili magtotoo, mga maayong buhat sa mga dili magtotoo. Unya, ikumpara kini siya sa buhat ni Kristo Jesus og tungod niya na dili man sila magkakumpara sa buhat ni Kristo Jesus sa cross, busa paghahukman sila nga mag-adto sa linaw nga kalayo. Nawanhi kita karon sa another book, singular, no? Ang primero is books, Pastor Rowell, Books. plural. Oh. So, tungod sa kadaghan sa mga gitawag na tog dili magtotoo sa tibuok kalibutan, gikan kang idam ug hantod sa lasman, ato makita kana. So, ang gisgutan sa Biblia, books gyud, no? We do not know kung how many millions nga books kana nga nasulat ang tanang mga pangalan sa mga dili magtotoo dito, Pastor Rowell. Oo. So dili na to matagna, no? Apan atong nakita dinhi sa libro nga isa, kining book indicates only one book in category to. Atong makita kini siya, Pastor Rowell. This book contains the names of all believers in every age. So nakasulat na dinhi ang tanang pangalan sa mga magtotoo gikan sa panahon sa mga Hintil, panahon sa Israel, panahon sa church age, o panahon sa gitawag na tog tribulation, o bisan man sa panahon sa millennium. Millennium. Now, ayaw ninyo sa pa mga kaigsunan, no, nga nagsulti kami ni Pastor Rowell, nga dinhi nini nga libro, sa book, nasulat ang tanang pangalan sa tao sa tibuok kalibutan. Yes, tinuod ka na, nasulat niini. Pero pagabot sa Great White Throne Judgment, kini nga book, daghan nagbakante ni Pastor Rowell. Oo. Tungod kay gipang
namatay nga wala mo tuo kang Jesus nga lang Ginoog manluluwas, Tama. busa sa Book of Life, giiris ni siya. Busa ang nahibilin, nini nga libro sa panahon sa Great White Throne Judgment, kato na lang mga tao nga nagtuo kang Kristo Jesus. So busa, nini nga libro, kining gitawag na tog singular, there are no unbelievers names in this book. So wala na yung mga unbelievers nga pangalan ni nga libro pag abot niya sa gitawag na tog Great White Throne Judgment. Karon kay wala pa may Great White Throne Judgment, aduna pa yung mga ubang unbelievers nga nakasulat dinhi katumbuhi pa no. Tungod kay may chance pa sila nga magtuo kang Kristo Jesus. Bueno Pastor Ruel, imuha na kining another book Pastor Ruel? Okay? Ato na ta sa number 8, no? Yes. Another book was opened. So, number 1, this is category 2. Number 2, book contains only the names of believers, no? So, kaning category 2, Pastor Fred, kaning book nga gisgutan, singular, Yes. no? Contains only the names of believers. Now, timan na to kini mga kaigsoona no. Nganong mga believers na lang ni siya. Tungod kay tuwa naman ang gisgutan ni tuwa na sa Great White Throne Judgment. Yes. Nagpasabot nga ang mga unbelievers nga nakasulat ni nga book at the beginning yun sa human history nga naaunta ang tanang pangalan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Oo. Naapa na siya din ha. Pagabot sa Great White Throne Judgment, wala na ang mga unbelievers tungod kay giaris na sumala pa sa Revelation 3:5 katong mga magtotoo, yes, dili pag-airison sila sa libros kinabuhi. Oo. Padayon Pastor Ruel. Okay. Number 2, remember, the names of unbeliever do not appear in this book. Okay. Kuha na. The moment nga namatay sila nga wala mito kang Kristo, Giaris. na-erase ilang pangalan. No? Oh. Okay. Number 3, now, set this book singular aside. So, matong matun-an diri Pastor Fred nga sa gitawag og book nga giisgutan diri, Book of Life, Oo. nga kuan jud, every member of human race is written in the Book of Life Nakasulat sila. when he is born, because Christ died for all. Yes, tinod ka na. Nakasulat pa sila diri sa dihang wala pa sila namatay. Sa diha nga natawo sila, Oo. nga sa diha nga natawo na hisulat ilang ngalan dito sa Book of Life. Pero adunay lay apan ini nga ang tao nga mamatay nga wala gyud mi tuo kang Kristo nga iyang Ginoong manluwas Pastor Fed. Ang iyang kuan jud, if a person dies without receiving Jesus Christ as his Savior, his name is blotted out. Blotted out. Oh, Pawag papaon. mapapa gyud, no? So mutong pag-abot na sa Great White Throne Judgment, Wala na gyud iyang ngan dito. di na gid makita ilang Dili gyud. pangalan dito. Wala na gyud iyang ngan dito. Okay. Sige, padayon Pastor Ruel. So, number 9, unbelievers will be judged from the things written in the books. No? Sabot pasabot ini. Kay kanang gitawag og Book of Works contains the name of unbelievers man na Pastor Fed, Tinood na. along with every good deeds Yes, tinood ka na. No? he ever did. So, So, kuan dito. Kaning tana ang di ba ang usa ka libro mao to ang gitawag og Book of Life. Nya Ang ang daghang mga books nga giabrihan, Books of Works. Book of Works to gisgutan ato. Unya ang Books of Works contains the name of unbelievers. Nasilatanan dito. Nasilatanan mga dito. unbelievers. Along every good deeds nila dito. Na dito na tuan tanan detail tanan dito. So, apil ang tanang mga maayong buhat Oh. nila. Okay, naguna-huna man na sila Pastor Ruel no, nga ang ilang maayong buhat, basig mo ay makaluwas. Oo. Sige, padayon na Pastor Ruel. Okay. Kay nga naman, ang Book of Works mention only at the last judgment, and only unbelievers are at the last judgment. Oo, Oh. tinood ka na Okay Pastor na. Ruel. Kay ang ilang good works dito is the basis of indictment of unbelievers, no? Ito dito niya ilang
Pag yung sa ibisa sa way pastor kanang Timbang. timbangon, no? Timbangon, no? No, kay murag isulti nila tanan ilang mga binuhatan sa kalibutan, Oho. ilang mga agi niya ikumparaw niya na dito sa trabaho ni Kristo sa Ang Kalbaryo simple sa nga krus. pagkaistorya niya na Pastor Rowell, no, nga ang ilang mga maayong buhat ikumpara sa maayong buhat ni Jesus Christ Oo. dito sa cross. Ang ilahang human works o kanang the work of Christ on the cross. Works of Christ on the cross. Oo. Nya karon pagtimbang pa niya na bisan pag unsaon nila unsa pa ka maayon nila sa kalibutan Pastor Rowell, siguro sila na ang nailhan sa tibok kalibutan nga pinakamaayong tao Pastor Rowell, pero pag ikumpara ka na siya sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross, Oo. wala ra na siya sa kumingking Pastor Rowell. Dili gyud siya dili gani siya makatandog sa pagkamatarong ni Kristo Jesus ug sa buhat ni Kristo Jesus Dili dito sa gid siya cross. katarog. Busa, niyan ang panahon na, itambog yun sila sa linaw ng kalayo. Oo. Kay ang bisi sa kaluwasan, nga makapariha ka sa standard sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. Oo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo Jesus, maangkon man lang kung Pastor Ruel, pinagis pagtuo. Pagtuo lang yun. So, dili man sa buhat. So, dinha ang problema, Pastor Ruel ba? Gamay kayong sipyat, gamay kayong bikil. Yes. No? Wala nila na igo ang prinsipyo sa kaluwasan. Oh yes. Muna, wala maigo ang pamaagis kaluwasan. Oo. Muna nga, ang pamaagis kaluwasan is purely pagtuo lang kang Kristo Jesus para makabatuntag 100% nga pagkamatarong. Here are the people nga diin naningkamot pagbuhat og matarong kay nagtuo nga ang ilang pagkamatarong may makaluwas nila. Pag-abot dito niya sa Great White Throne Judgment, pagtimbang sa pagkamatarong nila ug sa pagkamatarong ni Kristo Jesus, dili gyud sila makatayog Dili gyud. bisag gamay lang. Bisag No? di gyud ka Di iro. kalihok. Di No? gyud. Nagpasabot nga ang pagkamatarong ni Kristo Jesus, mas ligdong, mas ligon, ug mas balaan kaysa ilang pagkamatarong. Yes. Busa, tambog sila sa linaw nga kalayo, Pastor Val. So, unsa man ang hulagway ining gitawag og books, Pastor Fred? Moningon number 10. View the books Plural, no? in this manner. Number 1, each unbeliever has a page or pages. In In the these books. books, no? Mhm, tinod. So, what yun Pastor? Matag dili magtotoo ini nagi sila kaugalingon nga Libro. libro, Oh, no? Kasi, kung atong tanawon ni Pastor Ruel, kung halimbawa, nagbutang tag usa ka libro, sa usa ka libro niya na, pwede nga ibutan na to usa ka gatos, kadili magtotoo nga nakasulat dito, no? Nga diin, ang tanan nilang mga good deeds nakasulat dito. No? Or pwede po, kini mga probables lang ni siya, Pastor Ruel, no? Yes. Pwede po nga, ang kada usa ka dili magtotoo na siya kaugalingong libro, nga diin, dito nakasulat ang iyang mga good works, no? Pero kinitanan, mga probable lang ni sila, no? Ang pinakasip niya ini, nga adunay yung mga libro nga diin nakasulat dito ang tanang mga mayong buhat sa mga dili magtotoo, Pastor Ruel. Sige, palayon na, Pastor Ruel. So, ikatulo, diri ni atong gisgutan na niya ang gitawag og the book of works. Every good deeds or good work accomplished in the unbeliever's lifetime is recorded on the Pages. pages or in these books, Mm. no? Naka-record dito. Natanan. Oh, naa dito tanan. Under the unbeliever's name. Mm. Grabe, no? Kasulat yun. Nay, here's the issue. Will the spiritual value of the unbelievers' good deeds, human good, be equal to the spiritual value of the accomplished by the Jesus Christ on the cross? Mo nang gisgutan mo gani Oh, pasapit. muna. Nga murag ka nang I-kumpara sila. timbangon sila. No? Timbangon ngano man. Kay ang hulagway unbelievers ilang human good, no? Nya ang trabaho ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, no? Muna da, if the spiritual value of the unbelievers work are not equal to the spiritual value of the work accomplished by Jesus Christ on the cross, the unbeliever is eternally condemned.
and cast into the lake of fire. Yeah, pero direkta nga pagkasultihan na, dili man gyud sila maka-equate Dili sa man gyud. pagkamatarong ni Kristo Jesus. Oo. Kinsa man sa tuwa ay maka-equate sa pagkamatarong ni Kristo Wala Jesus. gyud. Pinagi sa atong mayong buhat na ba? Wala gyud. Wala gyud. Kay giingon na sa Isaiah, Mm. asa gina pa 64:6 64:6. nga ang ato ang human effort is basura ra na, no? Yeah, ang atong pagkamatarong sama Yes. lamang sa mahugaw nga trapo. Oo. Og bisan man gani sa Roma, no? Roma 3:10 sumala sa kasulatan, wala gyud bisan usa ka tawo nga Wala matarong. Og sa Roma 3:23 sanglit ng kasala man ang tanan, busa na hilayo sa himaya sa Dios. Yes. So, direkta nga pagkasulti kinsa man gud intaoy tao sa kalibutan nga sa iyang pagkamatarong makakumpit siya sa pagkamatarong Dili ni gyud. Kristo Jesus. Wala gyud. So busa dili pinagi sa atong pagmatarong mo nang ang atong dalan sa kaluwasan, Pastor Rowell, dili gyud pinagi sa atong pagmatarong nga mamaluwas ta. Dili gyud. Kundili tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus, gihatagan ta niya og pagkamatarong nga dili ato. Dili. Ang pagkamatarong ni Kristo Jesus sumala pa sa Filipos 3, Philippians 9, bisa man sa Roma 2:22, naghisgot siya og sa 2 Corinthians 5:21, naghisgot ka na siya sa pagkamatarong ni Kristo Jesus nga naangkon sa usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus. Yes. Mao lang gina siya, no? Ang pamaagi nga diin mamaluwas ta. Makakumpit ang atong pagkamatarong kang Kristo Jesus. Busa pagtimbang niya na sa mga magtotoo, equal, Pastor Rowell. Mm-mm. Pero kung dili magtotoo, nagsalig siya siyang buhat, pagtimbang niya na, takilid yun na siya, Pastor Rowell, kay mas bugat ang Bugat yun pagkamatarong ang trabaho ni ni Kristo. Kristo Jesus. So, mo na giingon dia, unbeliever, nagisgot tag ulagway ang timbangan igsoon. Mhm. Unbeliever, ang iyahang human good versus Jesus Christ, his work on the cross. So, dili gyud makatarog Di siya makatarong. ang trabaho sa dili magtotoo Busa, ang trabaho ni Kristo. ang hustisya sa Diyos, muingon, asa siya adto, Pastor Rowell? Dito gid siya eternally tambo gid siya sa lake of fire. Linaw nga kalayo yun. Wala na gyud lain pang hangyo niya na, Pastor Rowell. Wala na yung apilar niya na, no? Kay mao na gid na iyang gitawag na niya og second death, pastor. Mao. Final Final na judgment gina na gina siya, no? Muna igsoon kadtong wala pa gyud diha kang Kristo. Hinuklugi na gyud karon. Karon na gyud. Karon na gyud kay ngano man sa gikasulti na nato sa milabay nga Sabado nga matag usa sa ato matud pa sa Hebrehanon, matag usa sa ato aduna gyud Matubang gyud appointed time Yes. na kung ikaw wala pa diha sa Ginoo ayo na gyud langan na igsoon kay katong giisgutan nato sa milabay nga Sabado unsa ganito, many people who seek God at 11th hour but die in 10:30. Sus na ulahig yun anak. Kuan gyud nun, Igsoon. Nagunag ang kamatayon, Pastor Rowell? Katong sipyat niya nga 30 minutes. Wala na. Ang iyang pag-anto sa linaw nga kalayo. Eternity. Wala gyud katapusan. Muna nga kung nakabati magaron sa mayong balita, desisyon ni gyud igsoon. No? Tinod Tuhon ka igid si na. Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Kay kini among gisgutan ni Pastor Fedi diri sa Revelation. Kani mao ni sila ang mga grupo sa mga dili magtotoo nga nag-apilar Yes. nga ilahang panghambog nilang ilahang Mga human buhat. goods, no? Mhm. Dito sa white throne judgment. Pero dili gyud ika kumpara o di gyud makatarog sa Buhat ni Kristo Jesus. Jesus Christ, his work on the cross. Mga kaigsunan, no? O mga kahigalaan, kung kamo nagapaminaw man kamo karon. Hinumdumi gyud. Ayaw gyud pagsalig sa imong buhat igsoon. Kayo gyud. Kung ikaw nagatuo man nga magtinarong o magbuhat kag maayo para maluwas, hinumdumi gyud igsoon. Dili gyud ka makakumpara sa pagkamatarong ni Kristo Jesus bisag unsa man ikaw kamatarong nini nga kalibutan. Yes, ang pagbuhat og matarong maayo man kana sa mata sa tao, Mhm. maayo kana sa balaod sa yuta, pero maghiskot kitag kaluwasan, dili kana mao ang pamaagi alang sa atong kaluwasan. Ang pamaagi sa kaluwasan mao gyud ang pagtuo sa buhat ni Kristo Jesus. Apan kung ikaw nagatuo na kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas igsoon, yes, kanang imong buhat
acceptable na kana. Kay para na pud kana sa reward in eternity. Yes. Yes, nagabuhat kita. Ang atong buhat nga maayo karon Pastor Well para sa imuha nga nagtuo na ka kang Kristo Jesus na nakay positional righteousness nga 100%. Yes. Makakumpit na ka sa pagkamatarong ni Kristo Jesus kay gitagahan ka ni Kristo Jesus og equivalent nga pagkamatarong nga nasa iyaha. So sa to pa luwas na ka. Luwas na. So ang imong pagbuhat og matarong karon Pastor Well, kuan na, qualified na Yes. para sa reward in eternity. Oo. So muna ning magbuhat og matarong karon pero dili para sa kaluwasan, Dili. para na pud sa ganti dito niya sa eternidad. Yes. Yes, mga igsoon ayog si piyata kana, no? Kung nagapaminaw man kamo karon nga nagtuo kamo nga ang inyong buhat makaluwas, hinumdum mi gyud. Ang buhat lang ni Kristo Jesus sa cross may Yes. makaluwas nimo. Mo na gingon na to nga it must be clear that without Jesus Christ, there is no hope of eternal life. Wala gyud. Mo Wala na gyud. gingon nga, for He Himself said, asa man nakita, John 14:6, I am the way, isa ningon na Jesus Christ, the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Wala gyud lain. Mo na igsoon, Apil na niya na ang ilahang mga mayong buhat. Yes. Wala na to'y wala. mo na mga igsoon, tuuhi gyud si Ginoong Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Kay wala na gyud lain pa. Kay ngano man, si Ginoong Kristo, He is the salvation package. Yeah. No? Ug di ka motuo ni Kristo nga imong Ginoo manluluwas, wala gyud pag-asa. Wala gyud. Wala gyud pag-asa. He is the salvation package, no? Hinumduman na to, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Hinumduman na to nga si Kristo Jesus mao ang grasya nga gipadala sa Dios nga amahan nga ni kanato. Oh. O kung nasabtan nimo ang grasya mga igsuon, mga kahigalaan, ang pulong grasya means God's provision. God's provision. Hatag sa Dios. Si Jesus Christ mao ang hatag sa Dios nga amahan nga ni kanatong tanan. Yes. Gihatag niya ang ihang bugtong anak. Mo nang makita nato sa John 3:16 nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Oo. Kinsa man ang kalibutan? Kita na, no? Yes. Mga tao sa kalibutan. Question, Pastor. Mhm. Kinsa man nanigugma na to? Ang Dios nga amahan. Yes. Ug tungod sa kadako sa iyang gugma, wala niya gikawili paghatag ang iyang bugtong anak. Nga si Kristo Jesus, ang gitawag og second person of the Godhead. Trinity. So ato nakita, gipadala gihatag gina niya. Aron bisan kinsa nga motuo kaniya sa iyang anak nga iyang Yes. gipadala, Oo. dili daw mamatay, Yes. kundi makabaton og kinabuhing dayon. Kanang John 3:16 mga kaigsunan, usa ka passage nga nagatudlo kanato nga ang kaluwasan grasya gyud. Yes. Muna nga, if you reject Him, there is no way. Oh, Wala na gyud paglaom. kay gihatag niya ang ihang bugtong anak. Gihatag niya ang kaluwasan alang kanatong kanatong tanan. Yes. Ug unsa na itong pagabuhaton, mao na lang ang pagdawat sa iyang gihatag nga bugtong anak. Oo. Ug kung imong pagadawaton si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, ang pulong sa Dios nagaingon, tagaan jud kaniya kinabuhing dayon. Ug kung Tagaan bisan jud ka. pag ikaw mamatay, mabuhi ka. Mo kana no? So importante mga kaigsunan. Well siguro ang among pagbatbat din ni Pastor Rowell, siguro kung dili pa man gyud ninyo masabtan, anyway kada Sabado gyud mi naa dinhi og kanunay gyud namo nga maapil ka ng dalan sa kaluwasan. And we just hope, no, we are praying din mabot ra gid ang panahon nga makabaton kita o Kristo o makabaton kita sa desisyon nga din moingon na kita sa atong kaugalingon. Dili gyud ay nako kaya magmatarong Pastor Rowell. Wala gyud tay capacity or whatsoever. Kuan gyud ay dili gyud ay kaya nato nga magmatarong sa atong kaugalingon o Mao na nga ginabalik-balik ginamon ni Pastor P. diri sa among programa 20 minutes before mo takop mi sa among pagsibya dinhi nga ang dalan jud sa kaluwasan dili gyud mabayran pinagi sa bahandi ug bulawan, tinod ka na. no? Unya unsa pa to ang reliyon dili gyud makaluwas sa tao. Yeah, kana pud Pastor Rowell. Oo. Daghang kayo nagatuo nga ang relihiyon makaluwas Pastor Rowell. Oo. Dako kayo ng lingla sa atong kaway mga kahigalaan. Oo. Nya kani gyud ang kinagrabihan kay daghan jud naga-expect ini. Number 2, ikatulo unsa pa ito? Ang kaluwasan dili gyud buhat sa tao. Kana. Mao na nga gina-emphasize ginamo ning
Kay kung dalan sa kaluwasan. kay kung magtuo man gyud sila nga ilang buhat makaluwas, disgrasya man gyud Pastor Rowell, no? Disgrasya gyud. Devastated gyud, no? Mm. Nya unsa may amo gina-emphasize diri, ang bugtong buhat lang gining Ginoong Kristo. Kasi yunanin man gud ang logic, Pastor Rowell. Sayon ra kay Pastor Rowell, no? Kung maluwas man lang di ang tata sa buhat, dili na lang magbuhat si Kristo Jesus dito sa cross, no? Di na magpalansang. Di na lang siya, wingon na lang siya nga, pagbuhat na lang mo maayo des yuta, pag tinarong na lang mo, nganong magpapalansang pa man siya sa cross, kung ang iyang pagpalansang sa cross, dili man lang day mo ipikto sa kaluwasan sa usa ka tawo Oo. nga motuo niya. Di ba? Simple na logic, di ba? Yes. Oo. Pwede na nga mingon, sige, kamot na diha sa kalibutan, pagbuhat na lang mo maayo. Kutob sa nagbuhat diha maayo, maluwas. Mm. Now, nganong nga gipadala pa man gyud niya ang iyang bugtong anak? Kay wala gyoy arang makaluwas Kay, sa kaugalingon. kay dili kaya sa tao. Yes. Dili kaya sa tao Wala gingon sa Roma, asa gina 3 pastor, nga nga wala gyoy matarong ni isa. yes, Roma 3:10 na. Oo. Oo. Wala gyud sa katao nga matarong. Sumala Wala sa kasulatan. Well, Pastor Will, padayon na Pastor Will. Okay, sa diri punta sa atong pagtulunan, adunay mechanics of arraignment diri pastor an indictment Revelation 20:13. Ingon diri, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead, and they were judged every man according to their works. So ato ning tatarog may pastor. Okay, mo na ning judgment day na gyud nga. Mao na ni. Mm. Ingon diri sa Revelation 20:13, and the sea, meaning the grave of some unbelievers, and give up the dead, resurrection of unbelievers whose grave was the sea, Mm. which who were in it, the sea, and the death, the condemnation from which every unbeliever's human body will be resurrected, and hell, the intermediate holding place of the soul of every unbelievers from every age, meaning katong gikan from Adam tanan, Mm. panahon sa Gentiles, Israel, Church age. Church age, sa Tribulation, tribulation, o millennium. sa millennium, tanan nga mga dili magtotoo ni anang panahona. Tanang dili magtotoo from Adam to the last man live on this planet Earth. Dere na pastor. Delivered up the dead, no? Mauna ni ang ilahang hukmanan, Mhm. no, sa mga gitawag ni White Throne Judgment. So, kung gikan sa ilalom siyuta, no? Katong gitawag Hades, no? No? Ang gikan sa Hades, ihatag tong tanan nilang mga patay, no? Grabe. O dito ihatag sila sa tubangan ni Kristo Jesus para sa Great White Throne Judgment, no? Grabe. Mhm. No, gabaha ni, gabalas. Yeah. Okay, asa na kayo to? Delivered up the dead bodies of unbelievers who has dead physically, who were in them death and hell, and they unbelievers from all ages were judged, meaning evaluated. Pero wan yun tanan ni Dili na dili na ni ni evaluate ni. dili na ni sila maka reason out ni ning Dili panahon na na gyud. Pastor Rowell. Di na. Kaya naman, every man, person, according to their unbelievers from all ages, Mm. works, human good deeds. Dito tanan, itigi. Oho. No? O, mao na ni ang ilahang resulta yun. Akong nakita ganin ni Pastor Rowell, swift kayo, abtik kayo ang judgment ni kada magtotoo. Murag igo lang ni Pastor Rowell, pagana iyang good works itimbang sa good works in Jesus Christ, go to the lake of fire. Oo. Iyang good works itimbang sa works in Jesus Christ, go to the lake of fire. Murag Murag, siya na lang siguro mismo muambak sa tinuod ka na. hell ini, Oo. Pastor? Tinuod ka na kay obvious naman yung kayo nga, di gyud siya katarog sa timbangan. dili gid siya Kay, katarog sa timbangan ni bugat kayo Kristo. ang Pagkamatarong ni Kristo. Jesus Christ in His work on the cross. Mm. Kumpara sa iyahang human goods Human and goods, believers. No? Pagtanaw siya dito nga, imo to ingon ako niya Domingo nga, Lord, thank you for clearing the doubts. Adto nako, no? Tinuod na. Ambak na gid siya sa gitawag na gid second death, pastor. Oo. Final destination. yun. Usahay Pastor Rowell kining mga panghuna-huna sa tao no nga siguro maayo kay ning akong buhat kay halimbawa nagpakaon ko sa mga kabus. Mhm. Oh, usahay
naghatag sila og mga dagko nga mga limos nga to sa simbahan ba siguro kana Pastor Ruel. Oo. Siguro nagdonate ba sila og mga kalsada o nagpasimintos sila og mga kalsada. So kini nga mga good works Pastor Ruel mao ni usahay gibasihan sa mga tao Pastor Ruel ning kalibutan na nga siguro maluwas minini o siguro sa simbahan buntag pa sayo tuan ako sa simbahan nya kada buntag ko nagadto dito na hinumduman ginato mga igsoon kining tanang mga buhat nato wala gyud kahimuan para sa kaluwasan. Yes. Muni kining Revelation 20:13 kinangilgigan na giniba kay ngano last naman yun Mo last na ni siya Oh. no. Muna igsoon karon nga nagapaminaw ni atong programa hinumdumi gyud nga balik-balik namon ni Pastor Pedi diri ang dalan sa kaluwasan katong upat ka mga punto Oo. no timan igito nato no nga ang kaluwasan dili mabayaran sa bandi ug bulawan ang reliyon dili makaluwas sa tao ang ikatulo ang kaluwasan dili buhat sa tao ug ang ikaupat mao to ang pinakaimportante nagkinahanglan kita og maluwas nga walay sala ug kana lang gyud ang makaluwas nato ang Mao si buhat ni Kristo Kristo Jesus. no ang buhat ni Kristo so mao ni sa Padayon, Pastor Revelation 20:13 unsa may ato matun-an diri mga kaigsunan what do we learn nini nga passage sa Revelation 20:13 number 1 the unbelievers will be resurrected Tinuod gyud kana kay motubang man sila kang Oo. Kristo Jesus. no atubang silang tanan Mhm. no una from the spear of the death no nya kinsa man toy mo give up sa ilang mga patay from the sea Yes. no mo give up muhatag Then from the Yeah. location, from the location of hell katong hadis ilalom. no kanang Kat- daghana day katong tanan nga Oo. nangamatay nga tuwa sa hadis iatubang kwanto sila ma-resurrect pa sila. pagkabangunon sila i-resurrect sila Matubang sila sa matubang hukmanan na. ni Kristo. Grabe no so tanang mga nangamatay asang dapita dito pastor no Bisag asa nga dapit sa tibuok kalibutan Oo. o kung namatay man sila ang ilang puntarya tuwa man sila sa hadis center Yes. of this earth Oo. no kay nining kalibutanan ay bilangguan sa mga demonyo nga tuwa sila alam siyuta na po bilangguan sa mga tao nga wala motuo kang Kristo Jesus tuwa po sila alam siyuta yes ubusan yan ang panahon na sa Great White Throne Judgment pagabuhian sila manggawa sila sa ilalom sa yuta ug matubang sila kang Kristo Jesus para sa Great White Throne Judgment. yes morning number 2 Oo. resurrected unbelievers will be judged meaning the value of human good compared to the value of Christ's work on on the the cross. cross. Mo na no? Mao na nga wala gyud wala gini sila capacity nga makatugbang Wala gyud. sa trabaho ni Kristo dito sa Kalbaryo. Wala gyud ta, dili gyud nato kaya. So ako kung napay labaw sa hands up Pastor Will kana mo na nang ako Pastor Will, surrender jud ko Pastor Will nga di gyud nako kaya na. Di gyud nako kaya nga luwason akong kaugalingon. Mao na mga kaigsunan nga nagapamati nining programa kining Revelation 20:13 mao na ning kinalasan sa paghukom sa mga dili magtotoo. Igsuon kung wala pa ka diya kang Kristo aron di ka maka-appeal nining nga gisgutan nining bersikulo sa Revelation 20:13 karon na gyud igsuon. Desisyon ni na gyud. Ayaw na unya-unya no? Kay basig na kay sakit nga gitawag og sometimers. Unsa na pa sa? Alzheimer's Oh. disease. Yeah. Yabi ka nga unya na lang ko kay busy ko. Wala. Pag nabatian nimo ang mensahe sa kaluwasan karon na. No? Tuhoy gyud si Kristo nga imong ginog maluluwas. Nabitay ko yung classmate Pastor Rowell. And then kining bitawng chat. Basta classmate na ako Pastor Rowell, akong gigrab ng opportunity kaya akong nakita this is the only time that I can share the gospel Ay, to my classmates. So, gigamit na ko na siya Pastor Rowell, no? Natoy isa na ko ka classmate nga dito na dahil siya nagpuyo sa bansalan kay nagkakatag naman min na gani sa Amerika, na Grabe, sa Luzon daghan. gikan sa Malabog. Oo, karon nagkayamukat na sa tibuok kalibutan. Yes.
So sa pag-chat na mo na Pastor Ruel, insang, uy, pastor na day ka? Ngutana siya pastor. Opportunity kay Pastor Ruel nga makashare. So gisihan na ako share siya sa pulong sa Ginoo. Until such time nga gimingon ko sa iya, yes, akong share na siya. Nya hantod sa daghan na mong pag-share gingnan ako Pastor Ruel, yes name kinahanglan jud nga tuuhan nato si Kristo Jesus name ha. Nya pagka sunod na follow upan ako. Miyanag sa Pastor Ruel. Yes, Pastor. Tuuhan gid nato siya. Yes. Nakahanap ko Pastor Ruel ba ko. God, wala ba ako para sa kuha to, gigrab lang na akong opportunity. Oo. Pero kung ang usa ka tao bisan mag sa chatting ng Pastor Ruel, bisag dili face to face, kung mutuo siya kang Kristo Jesus pinagi sa inyong communication through messenger, Oo. makakaplag yapon sa Kakaplag kaluwasan yapon Pastor Ruel. No, okay. Gi-provide naman sa Ginoo bisag asa nga area. Through radio, Oo. social media, no? Katubi itong imong gisulti Pastor Well nga gospel trust nga gibutang ra nimo sa ng garapon sa imong tindahan, Oo. mamunit ra mga tao. Yes. Pagbasa nila nito Pastor Well, pagbasa nila na masabtan nila ang dalan sa kaluwasan, maluwas sila. Simple lang kayong gibuhat nimo Pastor Well, imo lang gilapag din ha ang dalan sa kaluwasan, Oo. no? So, gibutangan ako, get one. Oh. Oo. Okay. So, what do we learn? Number 1, the unbeliever will be resurrected. Number 2, resurrected unbeliever will be judged. The value of human good compared to the value of Christ's work on the cross. Number 3, this will be unbelievers' last opportunity to avoid the lake of fire. Kuha na gini. Destined to hell na gini sila. No? Number 4, question. Will human good be enough to save unbeliever? Answer. Answer. No. Big N-O. No. Dili Wala gyud. gyud. So, number 6, na consequence. Mao ni ang consequence mga igsoon. Kadto mga wala mituog kang Kristo nga ilang Ginoo manluluwas. Unsay consequence? No? Eternal lake of fire. Magsugba lang gani kog pirit, pastor. Kanilang ako mapaso, oh. Mura magnapiktuhan akong tibok lawas. Nakaibalo ba mo kung sa lake? Kining Lawa, no? Lake Oo. of Fire. Kaya yung giskutan kay Lake of Fire ba? Sa ito pa, lawa sa kalayo na sa Pastor Ruel. Sa ito pa, maglangoy-langoy ka diha. grabe. Nya, man tag maglangoy-langoy ka din ha, og unsa lang, warm water lang, kay murag mas maayo pa to imong mga arthritis. Oo. Dili man kay fire, kalayo man gyud Pastor Ruel. Nakainomdom bitaw ko, Pastor Ped, napaka-istorya. Mm. Akong amahan ni abot og kamigin. Oo. Naligo siya sa Ardent. Oo. Unya kay ngay swimming pool dito. Oo, kana- Dili siya dive. Oo, tinod na. Nakuha na Pastor Ruel. Unya kay hot spring mo dito, Pastor. Oo. Pirting kulipas niya sakag nito nga dayon kay pirting inita man eh. No? Ni dabi niya normal swimming pool ba niya hot spring mo dito ni dive siya dito. Yes. Pirting inita man eh. Kauban ta na Pastor Jaime Yeah. ba? Namian ang panahon na dito. How much more kini oh? Ang mo ni gitawag og kwan, eternal destiny or second death mo ni ang lake of fire. Kung magsulti, maghisgot kayo tag Lake Pastor Ruel, murag ka ng dagat atong gitanaw Pastor Ruel, no? Murag ana, no? Nga ang dagat nga napuno og tubig, mo na siya ang lake, Yes. mo na ang susama nga gisgutan din ha. Galing lang dili siya lake nga water, Oh. kundi lake of Of fire. fire. Siya, no? Kalayo siya. Oh. Mo na ipadulungan ba yan? Kamo kung dili gid mo magtuo kang Kristo Jesus, mo ginay ambakan sa mga tao nga dili mo tuo kang Kristo Jesus. Busa karon pa kinahanglan nga magatuo na kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Tuuhi gyud igsoon. Ay, oh. Ayaw gyud na komedyahin na. Ayaw Kay- nagpa-antichrist kanang mga tao nga antichrist, mga kahigalaan, hinumdumi gyud ninyo ning among gisulti ni Pastor Ruel. Sigurado gyud mo linaw nga kalayo gyud ang atong adtuan. Yes. Kung dili kita magatuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Karon na ang panahon nga diin inyong pagatuuhan si Kristo Jesus nga inyong Ginoo ug manluluwas. Yes. Napakay kasulti Pastor Ruel? So, mga igsoon, kay Kapastor Pedi naman ang sunod ni ini. Timan Okay. ni igsoon,
Kining gitawag sa giingon sa Revelation 20:13. Mao naman ni ang pagpangatubang sa mga dili magtotoo. Wala na ni jud sila pag-asa. In fact, sa number 6, ang consequence ni ining tanan mga dili magtotoo is Linaw. linaw nga kalayo. Igsoon nga nagapaminaw karon. Kung wala pa kadiya kang Kristo, decision ni na gyud. Kay pait jud kayo, no? Ang kaluwasan karon pa gyud sa mga buhi. Umanta nining lawasan ni, mamatay Wala na. ta, wala na tay paglaom. No? Yes. So, igsoon naga-encourage ko ninyo nga ang Salamat, dalan Pastor sa Rowel. kaluwasan, maura gyud si Ginoo sa Kristo nga tong Ginoo manluwas atong kinabuhi. Salamat gyud sa imong kahangawa, Pastor Rowel, no? O magapanginaot kami nga ang among kahangawa unta mo ipikto diya sa inyong kaluwasan. Yes. Diri sa Revelation 20:14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yes. So mo na ni, no? Mao na gyud ni. Final na gyud. Final na gyud. Wa na gyud apilar din, no? Wala na. Kuha na ni, nahukman na eh. Hukma na, the lake of fire. Og may unta dito, Pastor Rowel, og muhunong pa nagsiga ang kalayo, ang kalayo, di ra ba ginamunong og siga din, no? Kay eternal pud siya, no? So busa diri nagaingon sa Revelation 20:14, and death, that means both physical death and spiritual death, and hell, the intermediate place holding unbelieving souls of all generations, were cast, that means thrown into the lake of fire, the place of eternal separation from God. Grabe yan, Pastor. Separate yun sila sa Diyos, no? Eternidad na ba yan eh? Eternidad na. So this, being cast into the lake of fire, is the second death, the term used to designate eternal separation from God. Now, hinumduman na ito mga kaigsunan na adunay 8 ka klase nga kamatayon sa Biblia. Yes. 8 categories. Every time mupakli ka sa imong Biblia, makakita ka word nga kamatayon or death, Either nanining 8. o naanining 8. So ang una, gitawag kini siya spiritual death. Mao kining usa ka tawo nga diin wala magatuo kang Kristo Jesus nga Ginoog manluluwas. Yes. Busa patay pa siya sa espiritu. Ikaduha, physical death. Kining physical death, nagpasabot kini siya sa usa ka tawo nga sa dihang itambog siya sa linaw nga kalayo, eternal separation from God. Yes. Ikatulo, kining gitawag na to carnal death. Usahay gigamit kini sa ubang mga theologians operational death, no? Or known as backslider. Pero usahay kung operational manggod, dili pa kay klaro ninyo mo nang gigamit na to ang word nga carnal sa 1 Corinthians 3, no? Carnal death, that means Worldly. worldly, kalibutanon. Kalibutan nun. And then ang sunod is deed works, no? Katong mga buhat na to nga patay dili madawat sa tubangan sa Dios. Under the energy of the flesh. Under the energy of the flesh. Gitawag yapon siya deed works. And then sexual death. Nagyapoy sexual death, Pastor Rowel, sa sama nitong nahitabo kang Sarah, Oo. nga dili na gyud sila makapanamkon. Oo. Ug matud pa niya giisip na niya iyang kaugalingon nga patay na diha sa Sexually dead. pag-produce og bata, no? Gitawag siya sexual death. And then sunod is positional death. Kining gitawag na to position na to, kahimtang na to diya sa Dios, nga diin patay kita. And then second death, kining gitudlo namo ni Pastor Rowel, morning linaw nga kalayo. Yes. And then ikawalo, kining gitawag sin unto death. Kining gitawag usa ka magtotoo nga gidisiplina sa Dios, o ang pagdisiplina niya mao ang kamatayon tungod kay wala siya mubalik sa Dios sa dihang nakasala siya, kundi nagpadayon hinon siya sa pagpakasala. Yes. Now, what do we learn? 2 kinds of death will be cast into the lake of fire. The first is spiritual death. Yes. The second is physical death. Yo. Number 2, question. What is the second death? Unsay answer, Pastor Rowel? Second death is reality of eternal separation from God. Mo nang second death ng Kuha na diskut gyud. na din ha. Wala na gini paglaom. Wala na pag-asa, wala na paglaom. Wala na gyud. Judge na gyud siya. Mao ni ang mga resulta sa mga wala mito kang Kristo. Yes, mao na ang resulta sa wala mo tuo kang Kristo Jesus. Naunhin kita sa punishment fits the crime, no? Aduna gyud ay punishment
nga mo insakto pod sa iyang crime nga nabuhat, Pastor Rowell, no? Murag, kuan ba, Pastor? Sa tuwa diri sa yuta, naibalao diri nga, if you do the crime, you will do the time. Meaning, Oho. kung nakahimo ka krimen, mag-spend time yung ka sa prisuhan, imong bayaran. Tinood ka na, bayaran gid mo. Mao po ni diri, punishment Fits the fits crime. the crime. So sa Revelation 20:15 nagaingon, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Pagkaklaruhan na Oo. po, no? Si bisan kinsa daw, Pastor Will, unsa ni? Si bisan kinsa nga wala masulat sa libro sa kinabuhi, igatambog. Sa linaw nga kalayo. tinuod ka na. Now, dili nagaingon sa Revelation 20:15, and whosoever naghiskot nitungod sa Unbelievers, tanan nga mga dili magtotoo was not found written, because the name has been erased. erased. Oho, gipang Katong na-erase tungod kay namatay nga wala mituo kang Kristo. tinuod ka na. So in the book of life, The book of containing the name of every member of human race, and from whose pages is erased the name of unbelievers at the time of their physical death, was cast, was cast, thrown, into the lake of fire. the place of eternal separation from God. Gwapo din, Ruel, no? Yun na din dating, no? Ako ang magbasa sa isa, no? Niya. Well, ingon na mga kaisonan, no? So, what do we learn? Atong nakita. There is a category to nga gitawag na to book of life, no? Yes. Sa book of life, believers only. Mao lamang kini ang mga pangalan nga makita dinhi, mga magtotoo lamang pag-abot niya sa great white throne judgment. Sa eternity past, tanan nga mga pangalan sa tao nakasulat dinhi. Pero pag-abot sa great white throne judgment, tanan nga mga pangalan sa mga dili magtotoo, erase na sila din Erase. tanan. So, Now, what do we learn? Atong makita diri, number 1, number 2, humana nato ni number 1, number 2, anhin natas number 3. At the time of the great white throne judgment, the book of life will contain only the names of believers. tama. Ano, no? Oo. Mga magtotoo lang yun, no? Ang sa book of life. Number 4, since the names of unbelievers will not in the book of life, every unbeliever will be cast into the lake of fire. No? Tungkol kay wala man nasulat ang ilahang pangalan, mga pangalan sa mga unbelievers sa book of life, Oo. itambog yun sila nga to sa linaw nga kalayo. Mao na ilahang second death. Mao na ikaduhang kamatayon. Yes. Now, number 5, unbelievers will be cast into the lake of fire because they failed to believe in Jesus Christ. Mora ginang rason, Pastor Ruel. Isa ra gyud karason. Isa lang yun ka rason. Nganong niabot sila nining dapita sa gitawag ug nakaapil sila sa Great White Throne Judgment. Nganong mag-antos sila sa walay katapusan, usa ra gid kabali nga desisyon. So, unbelievers will be cast to the lake of fire because they failed to believe in Jesus Christ. Tungod kay pastor, mora gyud wala gipakamatya ni Kristo. Kanang dili pagtuo. Kanang dili pagtuo. Tinuod na, no? Ang tanang sala, bayad sa cross, Bayad na. except this sin, the sin of unbelief. Mao No? na gitawag og unpardonable sin, Tinuod ka na. no? Now, ang hikitas number 6. Number 6, human good will not be good enough to save unbelievers from the lake of fire. Yes. Usay, mo lagi ni, mo nilingla sa atong kaway, Pastor Rowell. Buhat lang kag maayo diha, Brad. Pag tinarong lang yun. Simba po diha, Brad. Pagtabang sa mga kabos. Pag-donate og mga simbahan diha, Brad. Yes. So, nagtuon na to siya, Pastor Rowell, nga Counted na to. counted na to, maayo na kayo to. Yes. Pero human good will not be good enough to save unbelievers from the lake of fire. Wala jud. Dili. Ang imong mayong buhat, dili pag na mayo, dili na makaigo nga makaluwas nimo ngadto sa linaw nga kalayo, no? Busa importante kayo nga masabtan nato mga kaigsuonan, mga kaigalaan, pagtuo kang Kristo Jesus lang gyud. Pagtuo sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Mao la may bugtong pagi nga din ang tao makakaplag Mao ra gyud na. sa kaluwasan. Since the time of Adam, all human being was written in the book of life. The moment a person died without believing Jesus Christ, he or she or his name was blotted out from the book of life. So ang usa ka tawo nga diin
nahimugso sa kalibutan, nakasulat siya sa libro sa kinabuhi, apan sa panahon nga mamatay siya nga wala motuog ang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas, May pagapapaon ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, at that time sa iyang kamatayon nga din wala magatuo kang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas. Tama. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, kung ikaw nagkinahanglan man og kaluwasan sa imong kalag, kung gihigugma man nimo ang imong kinabuhi, kung gihigugma man nimo ang imong kalag, karon na ang panahon. Karon na ang panahon. Yes, Pastor Well, karon na ang panahon nga diin makakaplag ka sa kinabuhing walay katapusan. Tuhi lamang si Ginoong Hesus. Si Kristo Jesus lamang ang naganto sa cross. Si Kristo Jesus lamang ang nagpakamatay sa cross, pagbayad sa tanan natong mga sala. Siya ang grasya sa Dios nga Amahan, nga gihatag alang kanato aron kita makakaplag sa kaluwasan. Bueno, Pastor Well, anhi kita sa ikaduha na to nga buluhaton. Og basig na pa kay kasulti mahitungod sa atong subject, Pastor Well. Ato man gyud nga gipaklaro, Pastor Pet, nga kini nga gisgutan na to, Great White Throne Judgment, kini hukmanan yun sa mga dili magtotoo. Magtotoo. O dili magtotoo. So, mga igsoon, mintras nga buhi pa ang usa ka tawo, ang Ginoo nagigitawag og grace before judgment. Tinood ka na, Pastor Dili Well. gyud i-allow sa Ginoo nga mamatay ang usa ka tawo nga wa gyud nakapamati o nakadungog sa maayong balita. Tinood ka na. Nagi-grace before judgment. Yes. Basid karon nga panahon igsoon, mao na ning panahon nga niabot na kanimo ang mensahe sa maayong balita mahitungod ni Ginoong Kristo. Sige, Pastor Well. Desisyon ni igsoon. Panawagi ang imuhang tanang mga paryente ug asa man na sila nagpuyo, Pastor Well, ang imong tanang mga higala, panawagi pinagi nining atong programa sa kahanginan, Pastor Well. Kay kuan jud. Mga parinti sa side sa akong mother side ay na diya sa Tacloban, sa akong amahan diya sa Cebu, sa Bujol, Bohol. mga kaigsunan, karon na gyud ang kaluwasan. Kay lisod kayo kung ang tao ikaw iabtan sa kamatayon nga wala pa gyud diya kang Kristo. Kay ngano man mao gyud na og sa sinugarol pa, Pastor Ped. Mao na gyud ay kanang murag malas ba? O sinugarol pa. Pinakadako ng malas na, Pastor Pero Well. sa to ang Kristohanon, ingon diri, the greatest mistake you can make, the greatest mistake you can make is to die without Jesus. Yes, tinood na. So, Pastor Well, yun na ni. Mapildi man tag 1 million sa kalibutan, katong imong gihisgutan nga sinugarol, Oo. okay ra to, pero mapildi ka nga magantos ka sa linaw nga kalayo sa walay katapusan. Pertig yung mas pinaka malas na gyud sa kinabuhi na, Pastor Well. Napik panultiyon na pastor, naisgot pagag milyon. Ingon po dire, a millionaire without Jesus is broke. Tinood ka na, Limang Pastor Well. kana. Ay, butang na to, billionaire pa na sila. Kung, Bisag imo pang kalibutan. Bisag pinakadato pa ka. Pero ingon diri, a billionaire without Jesus is broke. Tinood ka na, no? Mas may pa kita, Brad. Mas Nga- maayo pag Simple lang ang kinabuhi, pero naatay dako si Kristo. tinood, Pastor Will, ako, dili na ako ikambyo ang akong kinabuhi. Kung pananglitan, ako man ang pinakakabos kalibutan. Oy, Nga, oo. mag-uuma ko, Pastor Will, nga igo lang ko mangutkot og kamuti para makakaon og pamahaw paniud to panihapon baka na. Pero dili na ako na ikambyo, Pastor Will, sa usa ka billionaire nga nagkaon og McDo, Jollibee og asa ba na ilang gikanan mga lami nga pagkaon. Unya, ugma damlag man lang. Madto man lang sa linaw nga kalayo. Di yun ako na kumpara akong kaugalingon. Musugot na lang ko nga mga muti ko, Pastor Well. Pero na ako'y Kristos kinabuhi. Na ako'y Kristo sa akong kinabuhi. Kay pag abot og damlag, na ako'y kinabuhing dayon kauban ni Kristo Jesus. Muna, emphasize yun na mo diri, Jesus Christ is the only way to heaven. Tinood ka na, wala nagwilain. Oo. So, panawagan,
para sa tanan namo nga mga kahigalaan ni Pastor Rowel, mga kaparyentihan o kamong tanan nga nakaila ka namo, no? Kami magaingon kaninyo. Panahon na nga atong pagatuhan si Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Dili na kita maglangan-langan. Dili na yun. Ang pulong sa Dios nagaingon, today is the day of salvation, Today is the day of not salvation. tomorrow. No? Sa 2 Corinthians 6:2. Nawanhin na kita sa dalan sa kaluwasan, Pastor Rowel. Yes. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung muagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas, ug wala na lain pa. Sa mga buhat 4:12b tag-ingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao na pinaagi niini maluwas kita. Si Jesucristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa pagugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bagong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka mga punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao, bisan gani si Jesus. Dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas mo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao pamagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mao'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan sa balaod ug sa seremonyas sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingong paningkamot og kusog. Tungod niini dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila mo tubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang unahuna mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw karon nga kapunon. Ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8-9 usab nag-ingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot.
Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundili ang kaluwasan buhat sa Dios, pinaagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi pagtuman sa balaod, wala hinuon mampos. Kini nagsabot nga dili nato kaya magmatarong pinaagi sa atong buhat. Yes. Usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod siging harian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod siging harian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan, o nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagis kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao. Kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi buhat sa Dios. Unsa man di ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diha sa Juan 6:40 nga nagingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Og pagabanhawon ko siya sa kawalahian nga adlaw, mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Ug kana mao lamang si Jesus, si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanang natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitong mga Pariseo nga nagpakaron ingnon sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giingnan man sila ni Jesus diha sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas managpakita sa hom, apat sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay o tanang kahugawan. Kini nagpasabot mga kaigsuunan, nagpasabot lamang ang atong pagkamatarong, dili madawat sa Dios. Dili nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao. O dili makahatag kanato o kinabuhing dayon. Hinuon, kini magadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkaymulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa higala nga nagapamati nining programa karon nga kapunon. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, magkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamembro sa reliyon. Kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat lamang ni Hesukristo sa krus, mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-in. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili mapadawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo, umatarong kini bunga lamang sa daang kinaiya makasasala.
Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nakinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto, lamang ang sulbad ni ini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. Ug kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Hesukristo sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bilis sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5 usab nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon bakha nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niana ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit og miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Diyos Amahan ug Diyos Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sad-an ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niya na si Hesus nagkabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos sa pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas. Yes. Makauulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus. Samara nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon, natapos na. Titilistay. Makita ka na diya sa Juan 19:30. Buti pasabot, nahingpit na. O wala ni dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igon na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25-26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagsalig kanako, dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug magabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhis kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala, kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong unahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom,
sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug Manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himuha ko nga tao nga imong nahimutan. Kini akong gipangayo ug ginampo pinaagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug Manluluwas. Amen. Higala, kung ikaw nagampo dinhi karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8:9, Episodos 8:9, buhat 16:31. Ikaw anak sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo, ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Mga kaigsunan, aduna pa man kitay panahon, busa paminaw nato ang atong awit nga naguluhan, ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, sa tanang katawhan, sa kalibutan, iantos niyang tanan, ug iyang nagimayan, tanan nga sana sa katawan. Sa ibabol sa cross, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Ibuhat niyang tanan sa ibabol sa cross, aron iyat ang matubos. Diligid na bayran, bahanding mulawan, bisan atong buhat, way piliin ang tanan. Buhat ng Jesus, ang angay tang saligan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabol sa cross, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Gibuhat ng tanan sa ibabol sa cross, ang iyat ang matubos. Buhat sa Ginoo ang kaluwasan ko, wag ko'y nabuhat, gawas lang sa pagtuo. Salamat yun, Jesus, sa imo nga kayo, ang kaluwasan na ampun ko. Sa ibabol sa cross, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Ibuhat ng tanan sa ibabol sa cross, aron iyat ang matubos. Higala, kumusta? Ikaw ang namnabang, magsugat ni Jesus kung balik na siya. Kaluwasan na na yun, ang kung yun mo nabang. Tuog kang Jesus, maluwas ka. Sa ibabol sa cross, iyang giantos ang pagbayad sa
Aron iyatang matubos sa ibaba sa krus, iya ang Diyos ang pagbayad sa tanang mga sala. Gibuhat ng tanan sa ibaba sa krus, aron iyatang matubos, aron iyatang matubos. Yes, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mao kadto ang dalan sa kaluwasan nga among hatag nga kaninyo. O amo lang ipahibalon next Saturday atong pagatunan ang New Heaven, New Earth, New Jerusalem o bisan man ang gitawag nato eternity, no. O kinabuhi dito sa eternidad, no. Wala naman tay panahon, busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod nga higayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlaw Sabado ug sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, ug sa iyang kaabag, DJ Well. Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Wel Gallo. magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye-bye.